Dinideklara natin, isinisigaw natin ang kanyang kabutihan that He never changed. Bagamat tayo nagbabago, ang Diyos hindi nagbabago. Ang panahon nagbabago, itsura natin nagbabago, yung ating ugali nagbabago, yung ating panahon nagbabago, but the Lord will. He is the same yesterday, today, and forever. Amen po ba nun? Kaya purihin pong Panginoon sa ating music team, worship team, at sila ginamit ng Panginoon upang patuloy tayo magpuri sa Kanya. Bagamat kulang yung ating backup, tuloy pa rin ang ating pagpupuri kay Lord. Amen po ba mga backup? Okay. Right, so, purihin po ang Diyos. Now, pag-usapan po natin yung developing a warrior mentality. Pag sumigaw ako dito ng warrior, anong sagot nyo? Ayaw kong gagayahin si Paulo, kaya ayaw ko nang sumigaw. A warrior. Yan, ayaw na. Right, buksan natin ating Bible sa Philippians chapter 1, verse 28. Developing a warrior mentality. Yan. Kailangan may develop natin o mabuo, magawa natin sa ating buhay, sa ating kaisipan, na tayo po ay mga warrior. Amen po ba? Okay, warrior nga. Philippians chapter 1, verse 28. Ang sabi po doon, NLT po to, NLT. Don't be intimidated in any way by your enemies. Ulitin po natin. Don't be intimidated in any way by your enemies. This will be a sign to them that they are going to be destroyed, but that you are going to be saved, even by God Himself. Right, so dito po sa verse natin binasa, it is a reality na mayroon po tayong kaaway. Amen po ba? Sino walang karanasan sa kaaway? Taas ang kamay. So, in any ways, meron po tayong mga nakasalubong na encounter na masasabi nating kaaway. In fact, the Bible says, love your enemies. So sa madalit salita, hindi po yan itinanggi ng Biblia that we will experience enemies in life. Mararanasan natin ang mga kaaway. Along the way, in our journeys, we will encounter some. Tingnan mo yung katabi mo. Hindi po yan. Ayan, hindi po yan. So, hindi po yan. Don't be intimidated. Ito pong sinabi niya, don't be intimidated. Sa ibang sign niyan, do not fear. Do not be afraid of them. Minsan, tinuturing natin naging kaaway ay isa sa pinakamahirap ay yung nasa loob ng tahanan, sa loob ng katrabaho, kaeskwela, kabarkada, kaibigan, naging kaaway. Ano bang naging mas masahol na naging kaaway mo? Anak sa magulang, magulang sa anak, kapatid sa kapatid. Yan. Ano pa ba? Kapitbahay, katungits, kamadyungan, katsismisan. Kaya nga naging kaaway dahil katsismisan. So, we will encounter of this. But, do not be... Now, ano pa bang sinasabi nating kaaway? Of course, sabi ng Biblia, ang katotohanan, we are not wrestle against flesh. Hindi tayo nakipag-away laban sa laman. Ibig sabihin sa kapwa-tao, hindi talaga dapat yon. Hindi tayo nakipaglaban sa kapwa-tao because our enemies is also spiritual. Mga taong yan ay ginagamit lang naman ng kaaway talaga ng dyablo. Minsan yung katabi mo sa pagtulog, gagamitin ng dyablo at masabi mong naging kaaway mo. Ang isa sa pinakamahirap ay yung mag-asawa, di ba? Pero hindi po dapat ganon dahil ang sabi po na, we are not wrestle against flesh and blood o against man. Ang sabi dito, do not be intimidated in any way by your enemies. Dami po, enemies. Now, is the sign that we are victorious. This sign, sabi, this will be a sign to them that they are going to be destroyed. When you are not afraid of them, when you are not intimidated of them, this will be the sign that they will be destroyed. Nakuha niyo ba ibig sabihin dito? Pag hindi ka takot sa kaaway, this is the sign
isa itong tigaman, ano ba sa Tagalog ng sign? Isang sign, tama? Sinyalis na talo na sila. Hindi ka kasi sa totoo lang po, pagtakot ng kaaway sa boxing, pagtakot ng nangatog ng tuhod, ay hindi pa man nagsuntukan, talo na siya. Ganun po sa boxing yan. Kaya dapat, pakita mong matapang ka. Minsan nga, sabi nga ng mga kaibigan ko, unahan lang yan, takutan. Kumbaga, pag naunahan mo siya ng takot, talo na. O ano, sa bahay, unahan na daw ng takot, sikwan yan, pastigan yan. Pag sinigawan ka raw, Procopio, sagutin mo ng ano? Anong sasain ko? Mga ganun. Ilang kilong kan? Anong gusto mo? Hiwalay kung hiwalay. O pag hiwalay mo yung puti at saka yung bicolor, dapat pasigaw daw. Hindi naman po. So, hindi po ganun ang ibig sabihin. Ang kailangan po dito ay you will not be discouraged. Now, this is one way, this is one of the sign that the enemy will be destroyed. But that you are going to be saved, even God by Himself. Now, how to develop? Sa Bible po, sa Psalms chapter 31, chapter 30, ano lang pong buksan, ito yung naibahagi ko na rin po. Isang kwento ni David doon po sa Siklag, from verse 1 to verse 6. Nung sila po'y umuwi, galing po sila sa ibang lugar at pauwi sila sa kanilang bayan, kanilang lugar sa tahanan, sa Siklag. Nadatnan po niya ang kanya pong pamilya, ang lugar o ang barangay nila o isang compound nila kung saan doon nakatira ang kanilang mga pamilya, nasusunog, wala na po natirang tao. Ibig sabihin, sinakop po ng Amalekites. At nung dumating sila, abo na lang po ang kanilang nadatnan. At siyempre, ang kanilang nasa isipan, hinuli o ito ay binihag ng mga kaaway. Pati mga hayop, ari-arian nila. Anong ginawa ho nila? Lahat po ng mga kalalakihan na kasama ni David, nag-iyakan, sabi po, buong araw nag-umiyak hanggang sa wala nang mailabas na luha. Nabasa niyo po yan. Hanggang sa wala nang mailabas na luha at ang sinisisi si David. Kung di lang tayo sumama kay David, sana na proteksyonan natin ang ating pamilya. So iyak po sila ng iyak. Now, ang ginawa po ni David, ang kanyang unang ginawa, nag-pray. Nanalangin. At binigyan po siya ng paraan ng Diyos kung papaano po niya at ano ang dapat niyang gawin. Marami silang katanungan kay David, Lord, ano bang nangyari? Ba't nagkaganito? Anong gagawin ko? Lord, tumawag po siya sa Diyos. Ito po ang kaibahan ng mentality ng isang totoong warrior. Yung kanyang makasamahan, iyak nang frustrated, nawala ng pag-asa. But David, sabi po dun sa verse 6, verse 5, he encouraged himself unto the Lord. Pinalakas niya ang kanyang sarili sa harapan ng Panginoon. Sabi nga dun sa verse 6, si David po, nakaranas din po ng distress at discouragement. Sabi, now David was greatly distressed for the people spoke of stoning him. Dahil ang mga tao gusto na siyang patayin eh. Totoo niyan, hindi naman si David ang kaaway, but naghanap lang talaga sila ng papagbuntungan nila ng sama ng loob. Naranasan niyo ba yung naghahanap ka ng buntungan ng yung sama ng galit? Pag uwi sa bahay, nakasalubong mo yung pusa, sinipa mo, nakasalubong mo yung lata, sinipa mo, tumalsik sa pader, bumalik sa mukha mo, ganun. So, itong mga taong to, si David ang kanilang binalikan. At sabi po ni David, for the people spoke of stoning him because the soul of all the people was grieved. Every man for his sons and his daughters. But David strengthened himself in the Lord his God. Ito ang maganda kay David. He did not found strength from his people. Pari-pariho man silang dumanas ng hirap, ng pighati, ng pasakit. Pero ang paraan ng ibang tao, para lang maibsan ang kanilang sama ng loob ng galit, ay pinagbubuntong nila sa ibang tao. Sino sa atin dito nakaranas na pagbuntungan ka ng sama ng loob ng ibang tao, wala ka namang kasalanan? Anong kasalanan ko? Anong kasalanan mo? Pag yung galit ng boss mo sa pamilya niya, sa'yo napunta,
bigla kang sinigawan, wala ka namang ginawang masama, yung galit ng teacher mo sa ibang tao na punta sa'yo, bumagsak ka, pasado ka naman sa exam, pero sa grades mo, ganun. So, imbis na sasagutin ka na sana dahil lang sa galit niya sa nanay niya, binastid ka, ang sama mo, di ba? So, napagbuntungan ka. Ito po ang mga katangian ng mga taong ito ay hindi po, ang tawag ko po dito ba, the grasshopper mentality. Now, how? So, minsan, nagsimula po ang lahat ng ito sa ating kaisipan. Naalala niyo yung message si Pastor Prab sa last Sunday that we should renew our mind. Do not be transformed. Do not be conformed to this world, but be ye transformed by the renewing of your mind. Be ye transformed. Everything, lahat po ng bagay na negative, nagsimula po sa isip. Nagsimula sa isip. Now, maya pag-usapan po natin yan. Kaya, pag-usapan natin yung isip, how to transform ourselves into a real warrior who will not be defeated. Sabi po sa akin, na ako pina-hospital, sabi sa akin ng doktor, kasi po ang isip ko, inuubo ako eh. So ang una kong ginawa ay nagpa-X-ray. Pa-X-ray po ako sa Chinese at lumabas sa X-ray ko, sa baga ko na andun yung picture ni Nitz. Hindi, patawa lang po ako, nagpatawa lang. Kasi parang napakaseryoso natin lahat. Lumabas sa isipin mo, picture ni Nitz, anong nangyari? So, may tubig. Sabi ng doktor, pneumonia. Pa-confine na po kayo, sir. Pa-confine. Ganun kaagad, confine ka. Kapag hindi kayo magpa-confine, lahat ng negative sasabihin sa'yo. Ay talagang magka-TB ka, magkakasakit ka talaga. Kailangan to. Pinagalitan pa kami. Kasi ayoko eh. Sabi, ayoko po. At yun po ang una nilang dialysis sa akin. Dialysis. Findings. At ang may tubig. Sabi ko, hindi maganda kung may tubig. Ang hirap kung walang tubig. So, pneumonia. Sabi ko, usap kayo Nitz. Saan tayo? Sabi ng doktor, magpa-confine tayo. Naisip namin dun sa lung center na. Pagdating sa lung center po, X-ray na naman. At isa sa mga, kasi expert, katabi lang po yung heart center eh. At mayroong mga doktor din doon galing heart center. Kasi nga marami na po silang karanasan na gano'n. Sabi na, ang problema mo talaga hindi sa baga, kundi sa puso. At ang dami na pong negative na narinig ko. Actually, sir, heart attack na po itong nangyari sa iyo. Paano ito? Medyo nakakahinga pa. Yun pala, hirap na akong maglakad. Heart attack na po yan. Kaya mabuti po. Dahil nandito po kayo sa lung center nagpa-confine, asikasuhin po namin kayo. Pero mayroon po kayong doktor sa puso. Espesyalista po to. So sabi ko, Lord, pinaubaya ko na po ang buhay ko sa iyo. Dito na po ba magtatapos ang kasaysayan ng aking buhay? Sabi ko, Lord, sa iyong mga kamay, itinatagubilin ko na po ang aking kaluluwa at hindi pa po ako sisigaw ng it is finished. Saka na po, Lord, sabi ko. So, ako po ay nandoon at sabi ko, anong bahala ka na po sa buhay ko rito, Panginoon. Pero ganun pa man, ang dami po mga doctors, ang doctors talaga walang sasabihin sa'yo, puro negative. Parang tatakutin ka eh. Parang hindi ka pa na mamamatay, parang bukas mamamatay ka na. Ganun po ang karamihan. Tatakutin ka. Tapos, kailangan po ay ikaw ay magpa-ganito, ECG, pa-ECG na kagad ako, tapos mag-2D echo. Kapag ito po ang paraan dyan, kung isa lang po ang bara, kailangan ay sundutin natin. Sabi ko, ang dali lang naman. Ang tawag ko dyan, angioplasty. Ganun lang, kulikutin lang yung ugat mo. Sabi ko, ang dali lang ah. At kung sobra na, ay kailangan i-bypass. Sabi ko, narinig ko yung bypass. Ang dami ko kasi narinig ng mga, discourage na po ako. Bakit ako, Lord? Bakit hindi na lang bakit ako pa? Sabi ko, yun kaagad ang mga tanong eh. Bakit ako pa? Bakit hindi ikaw? Sino daan gusto mo? Di ba? Ibig sabihin,
talagang inevitable eh. Tao tayo, human. At lahat ho tayo ay posible na magkalagnat, magkasipon, it's natural. Pero ang una pong, ito lang pong maganda sa atin, na napuspos tayo ng salita ng Diyos, mayroon tayong pag-asang natitira because of God's Word. Nagbibigay sa atin, na naghari sa ating puso. Hanggang sa ang daming procedure. At nalaman po, nakita sa today ko, na multiple vessel, barado. At ang sabi ng doktor, bypass ho talaga. Mag-prepare ka ng 500,000. Sabi ko, doon pa lang sa presyo, mukhang bypass ka na. Sabi ko, hindi po, Dok. May natitira pa po akong alas sa isip ko. At ito po ay ang Diyos na pinanghawakan ko. At simula po noon, hindi na po ako bumalik sa doktor. Dahil meron po akong doktor na pinanghawakan. Sabi ko, hahanap ako ng alternative. At ang isa sa mga alternative ay ang salita ng Diyos. Nagbigay po sa akin ng lakas ng loob. Yung mga pagpupuri, pagsamba. Yes. Lalo na po yung mga inaawit natin, Lord, I give you my heart. Sabi ko, Lord, sa'yo naman ito yung puso. Kinakanta ko sa bahay, Lord, I give you my heart. I give you, hindi lang po heart mo, I give you my soul. Sabi ko, di ba tahanan mo to? Tiyak, ayusin mo ang tahanan mo. Gusto mo bang tumira sa bahay mo na walang bubong, sira ang bubong, tumutulo, marumi ang... Sabi ko, Lord, gusto mo bang tumira sa puso ko na barado? Maghari ka sa... Kaya kinakausap ko rin yung puso ko. At hindi po yung at tinataas ko po ang buhay, ang Diyos sa buhay ko. Lagi, hindi po yung aking sakit. Kaya napakabuti po. Minsan, our wrong thoughts, yun po ang nakapagpatalo sa atin. Our wrong thoughts can keep us not to become an overcomer. Our wrong thoughts can keep us not to become a warrior. Our wrong thoughts that says, you can't do that. Mga wrong thoughts po na negative thoughts. Hindi mo kaya yan. Hindi mo kayang gawin yan. Maghanap ka ng mga taong buntungan mo ng galit mo. Sometimes yung ating past, karanasan natin, ay yun po yung yun po ang nag-hold sa atin kung bakit hindi tayo nakapagpatuloy. Meron kong masamang karanasan dito, kaya hindi ano ko nagagawin. Naranasan kong mga food poison sa spaghetti, kaya lahat na ng spaghetti hindi ko nakakainin. Naranasan kong malaso ng kamuting kahoy, kaya pag nakita ko ng kamuting kahoy, hindi ko nakakainin. Pwede ba yun ganun? Mga isolated case. Naranasan kong mabasted, kaya hindi na ako. Buti nga. Naranasan kong bumagsak sa school, kaya kailanman hindi na ako papasok sa school. Pwede bang ganun? Diba? So dapat mayroon tayong matutunan. Now, paano? Ito po ang mga hakbang na dapat. First, magnify God, not your sad situations. Number one steps natin pag-usapan, mayroon na pong 4 dito. Pag-usapan natin. 3 lang siguro. Magnify God and not your sad situations. Sino sa atin dito na every time na may nakausap ka, puro problema ang pinag-usapan? Diba? Nakasalubong mo kahapon, kasimangot. Salubong mo ngayon, nakasimangot. Kumusta na? Ganun pa rin. 1 year after, kumusta na? Ganun pa rin. Walang pagbabago. Puro problema pa rin. Ang tao po dyan, minamagnify mo yung problema mo. Gaano ba kalaki ang langgam? Ko alam kung anong gaano kasukat yun. Pero lalaki ang langgam kapag humawak ka ng magnifying glass. Right? Ang liit lang ng langgam, pero pag tinutukan mo nag-magnifying glass, lumalaki yan. Why? Sino nagpapalaki? Yung magnifying glass. Ang liit lang ng problema mo, para kang mayroong magnifying glass, dala-dala. Kaya tuloy, lumiliit ka at lumiliit ang Diyos mo. And sabi ng Bible, if you have faith like a mustard seed, kung mayroon kang pananampalataya, kahit galiit lang ng buto ng mustasa,
At sasabihin mo, kaya mo nang sabihin sa bundok na ito, sa problema, lumayas ka. At ito'y lalayas. Lilipat ang bundok. Meaning, God is greater than your mountains. Ang tingin kasi natin, pag sinabing mountain, ang laki na. Pero alam niyo po mga kapatid, mayroon pang malaki dyan. Our God. Si David po, nung humarap siya kay Goliath, sabi po ng mga tao, ng mga sundalo, ang laki ng kalaban natin, hindi natin matatalo. Lumabas si David, ang liit. Nung makita niya si Goliath, ang laki. Pero hindi siya nakatutok kay Goliath. Saan siya malaki nga si Goliath, pero tinaas pa niya ang kanyang mga mata, mayroon siyang mas malaki. Kundi ang Diyos po, mas malaki pa kay Goliath. In fact, you cannot read in the Bible that David said giant. Hindi niya sinabing giant si Goliath. Ang sabi niya, uncircumcised Philistine. O, alam niyo na ba yung uncircumcised? Yan. Kaya sabi niya, tatalunin ko to. At pinabagsak na niya si Goliath. Kaya sumikat po yung metaphor na yan, David and Goliath. Kaya wala pong lakas o walang mahina sa harapan ng Diyos. Malakas si Goliath, ang kanyang kalakasan, malakas siya physically, pero naging kahinaan niya sa harapan ni David. Si David mahina, maliit siya ay bata, pero yun ang naging kalakasan niya. Hirap siyang habulin ni Goliath. Dahil si Goliath malaki, ang bilis matamaan. Ang laki, kaya bumagsak si Goliath. Walang may pagmayabang sa harapan ng Diyos. So, in our lives, if we are truly a warrior, if you want to be developed, if you have if you going to develop our warrior mentality, let us magnify our God who is our Creator. Siya yung ating manglilikha at He overcome even death and the enemy at the cross of Calvary. At tayo rin po mga anak ng Diyos, magtatagumpay din po. Naniniwala po ba kayo doon? Amen. Pangalawa, move from victim to victor mentality. Sabi nga, don't get trapped in the past. Karamihan po tayo, marami tayong mga bad experience eh. Marami tayong mga negative experience in life. Of course, ayaw na nating mangyayari yon. Pero karamihan, minsan, nauulit. Why? Because we do not learn the lessons. Yung ating past experience, magiging ang ganda po niyan because this will be our teachers. This will be our teachers and we will learn a lot of our past experience. Marami tayong matutunan sa ating mga nakaranasan sa buhay na wag na nating ulitin pa. At sabi nga nila, experience is the best teacher in life. Ang tawag sa atin doon, veterans sa mga bagay-bagay. Ngunit marami pa rin mga tao, alipin pa rin sa kanilang nakaraan. They cannot move on. That's why we must move and forget the past. Sabi po ng Panginoon, behold, I will do a new things in you. Behold, I will do a new things in you. Mga bagong bagay na hindi mo pa nakikita. Yung salitang, saan ba nagsimula yun sa atin sa Pilipinas? Saan nagsimula yung never say die attitude? The never say die. James Bond, never say die. Mas sumikat ito. Actually, matagal. Pero mas sumikat sa Pilipinas, sa Hinebra, di ba? Pinanood ko sa YouTube kung kailan nagsimula yon. Napanood natin sila sa television. Si Jawo, si Big G, naglaro po sa kalaban nila ay Shield yata. Nakalaban ng Shield at habang nag-basketball sila, nasiko po bangga siya siguro, hindi siya nasadya. Tinamaan po yung bibig, punit po yan. Bagsak po siya. At ang dinala siya sa hospital. Third quarter po yun. Panoorin nyo sa YouTube, nandyan pa sa YouTube. Dinala sa hospital, tinahi po, 4 siguro na tahi. Tapos, lamang na ng 10 ang kalaban, pagpasok ng fourth quarter, bumalik po si Jawo.
Nung bumalik, palakpakan ng mga tao, bumalik si Joe, pero may bandage ng mukha. Mayroon lang dito sa bibig, mayroon ng bandage, may tahi na. Pero naglaro pa rin po siya. Doon lumabas yung patay kong patay. Patay kong patay, laban, patay kong patay. At lumabas yung never say die. Habang nag-meeting sila, habang nagko-coaching siya. Let us never, sabi niya, don't say, tapos na to. Sabi ni Joe, hanggang sa nanalo po sila sa labanan. At simula po doon, nangyayari po yung salitang never say die. Hanggang ngayon, lagi pa rin silang talo. Kaya lumipat na ako, sanig na po ako. Pero hindi, pan pala ako to antics. Hindi, wala po akong team. Players lang gusto ko, mga players. Katulad ng Sanmig, isa sa mga gusto ko dyan, si Ting Gris, di ba? Isa sa mga sinasabi niya, someday, makakain din ako ng masarap. Balang araw, kakain din ako ng masarap. Kaya ngayon, ang sarap na ng kinakain niya ngayon. Mustang pa yung kutsi. May mabait pang asawa, manampalataya pa, pareho sila naglilingkod sa Diyos. Minsan si Danica ay naimbitahan po yan sa mga churches, nag-testimony. Na mga gathering ng mga youth, naimbitahan po yan sila na mag-testimony. Kaya ginagamit sila ng Panginoon. Yung mga salita, ang salita po ng King Chris, balang araw, kakain din ako ng masarap. Dahil po yung kanyang kinakain ay hingi-hingi lang noong unang nagtitraining pa lang siya. Ngayon, MVP po sa isang game. Don't say, never say die. So mayroon po tayong, we must have a never say die attitude. Never say die attitude. Let us remove the grasshopper attitude sa ating buhay. Yun pong ginawa po ng mga tao ni David na gustong siya ang batuhin. Ito po yung mga isip, utak na nawala na ng pag-asa. Naghahanap na lang ng masisisi, naghahanap na lang ng mapagbuntungan ng galit. Because they believe, after sila mapatay si David, baka sila magpakamatay na rin eh. Kasi talo, tapos na. But David strengthened himself in the Lord. Pero si David, pinalakas niya ang kanyang kalooban sa harapan ng Diyos. There are times na wala po tayong makukunan, mahuhugutan ng ating lakas. Minsan may mga taong inaasahan mo pero hindi mo maaasahan sa isang panahon. Now, saan ka lalapit? Like David, gayahin natin si David. Ang sabi ni David, he is strengthened. Pinalakas niya ang kanyang sarili sa harapan ng Diyos. Hindi sa harapan ng tao. Wala na nga asawa niya, wala mga anak niya. Kinuha na ng kalaban. Hindi sa kanyang general, hindi sa kanyang kapitan. Kasi gusto na niyang patayin. Sino pang magpapalakas sa kanya? Tumingala po siya sa Diyos. Look up, look up. Relax and relax. And shake, shake, shake. Anong ibig sabihin po nun? Look up to God. Relax lang. I-shake mo yung mga problema mo sa harapan ng Diyos. Di ba? Look up unto the Lord. Let us remove the grasshopper attitude. Yung grasshopper attitude, ito yung tingin sa sarili, wala na tayong magagawa. Why? Because of your experience, because of your defeats. Let us move from victim to victor. Si David, he never think that he is a victim. Still, kahit may problema siya, pamilya niya kinuha, pamilya niya ay binihag, hindi niya iniisip na biktima ako dito. Still, I'm victorious. Everything is under control in God's hand. Kaya lumapit siya sa Diyos eh. At yun po ang kanyang naranasan. Ito po, isa sa mga katangian ng losers. Losers focus on what he's going through. Yung mga talunan, nakafocus lamang sa kanyang mga bagay kung anong kanyang karanasan. Losers focus on what he is going through. Ang mga talunan nakafocus sa kanyang sitwasyon, sa kanyang karanasan ngayon. But winners focus on where he is going to. Ano po bang kaibahan doon? Ang winners nakafocus saan to patutungo. Why? Because our failure experience, sad experience, it will bring us to somewhere.
Kumbaga, mayroong patutunguhan. Kaya minsan, pag may problema, katulad nito ngayon, Lord, isa sa mga feelings ko ay yung excitement. Why? Because you will experience God's miracles. Sabi ko, Lord, ayokong mag-glorify, ayokong ma-magnify yung gamot. Kasi po ngayon, I'm taking medicine, maintenance, pero hindi ko bibigay doon ang credit. But of course, kasi marami naman ngayon mga pasyente na nag-take ng medicine, pero wala rin nangyari. Sabi ko kay Lord, gusto kong ikaw ang mag-glorify. Gusto kong ikaw ang mag-glorify sa aking situation. Kaya excited ako, Lord, sa iyong gagawin. Ibig sabihin, mayroong patutunguhan ito. Hindi masasayang yung aking mga bad experience because at the end of the day, you will be glorified in my life. At the end, you will be magnified. And people will see your glory. Sabi nga ng verse ko, this sickness is not unto death, but for the glory of the Lord. I want to see your glory, Lord. I want to see your glory. Kaya napakabuti po ng Panginoon sa aking buhay. Kaya pasalamatan ko talagang Panginoon. Because losers focus on what he's going through. Katulad ng mga taong ito na nakafocus lamang sa kanilang sitwasyon. Pero, but David, sabi ni David, sabi sa akin ni Lord, susugod tayo, hahabulin natin sila. Sabi ni David sinong sasama? Nagkaroon po ng buhay po yung kaniyang mga tauhan, sige, susugod kami. Pero along the way, yung 200 nagpaiwan. At 200 ang nagpatuloy. 600 sila, pero 200 nagpatuloy. At nahabol nila, nakuha nila ang kanilang mga pamilya, na recover nila ang kanilang mga anak, pamilya, at naiuwi nila. Kung si David, katulad ng mga taong ito, tumigil, hindi na nila makasama muli ang kanilang pamilya. Because David, wala po siyang defeat mentality. Wala po siyang failure mentality. Ang kanyang attitude, never say die. Ang kanyang attitude is not yet finished. Hindi pa tapos ang laban. 1 second pa lang. Sa 1 second, ang dami pang magagawa natin dito. Kaya tuloy si David at na-recover niya ang kanyang pamilya. So let us remove the failure mentality. Pangatlo, minding your might. Ang ibig sabihin ito, focus on your strength. Minding your might. Pwede ba natin i-flash dito yung verse sa 1 Timothy chapter 4 verse 14. Yung verse na to sikat to sa SOL 1. 1 Timothy chapter 4 verse 14. Diyan po ba? Pwede ba, Austin? Okay. 1 Timothy chapter 4 verse 1. Ang sabi po ni Pablo doon kay Timothy, do not neglect the gift that is in you. Si Timothy po ang kinausap dyan. Do not neglect the gift that is in you. Meaning, we have the strength from the Lord. Meaning, we have the gift from God sa atin. Sabi niya kay Timothy, siguro si Timothy na-discourage a young pastor, doon po sa Corinto yata siya nagpastor, do not neglect the gift that is in you. Sino dito ang walang gift? Walang talent? Walang skills? Sabi po ng mga psychologist, the average person, walang kung tatanggapin yung katotohanan na to. The average person, has as 500 to 700 skills, talents, and gifts. Average person na yan. Ordinaryong tao, mayroon siyang gift na 500 to 700 gifts, talents, and skills. So, walang zero dito sa atin. Meron talaga, di ba? Ano bang gift mo? Opo ka lang, people will attract you, gift na yan. Charisma, kaya yung salitang charisma, it's a gift. Nakangiti ka lang, kasi may mga taong hindi marunong ngumiti. Di ba? Pag ngumiti ka, parang tao na tumatakbo, palayo. Di ba? May mga taong gano'n, ngumiti, pag ngiti, ang tao umiiwas. Walang gift ang ngiti. Pinagdududahan ka na kaagad. Mangungutang to. Pag ganito, pag nangiti, umingiti na.
kaya pag ngumiti na, naku, magat na yan. Aso lang po ang ganun, di ba? Pag ngumiti. So, sa ngiti pa lang, sa itsura pa lang, hindi ka pa nagsalita, hindi ka pa nang labas ng talent mo, pero people attract you, then you have the gift. Influence is also a gift. Di ba sinasabi ng mga magulang, magwalis ka, nung magwalis ka na, ano ka ba di ka marunong magwalis? Kaya pagwawalis, gift din yan. Sino hindi marunong maghugas ng pinggan? Yan sabi ng, ano ka ba, anak, di ka marunong maghugas ng pinggan. A gift din ang paghugas ng pinggan. Pagsasaing. Kaya, walang zero sa atin, meron eh. Mayroon tayong tinatawag na strength, lakas. Kaya sabi ni Pablo, do not neglect the gift that has given to you. Use it for the glory of the Lord. Use it to defeat the enemy. Use it to glorify the name of God. Sabi nga dyan, kailan dumating? Do not neglect the gift that is in you, which was given to you by prophecy with the laying on of the hands of the eldership. Of the eldership. So dumating sa kanya yun nung siya po ay pinag-pray at pinatungan ng kamay. So meaning we all have the gifts in us, talents and skills. Kaya hindi ka zero, meron. Kailang alamin mo lang at yak may strength ka. Saan ka ba nakafocus? Sa iyong kahinaan o sa iyong kalakasan? Alin ang pinapalakas mo? Kung ikaw, anong palalakasin mo? Ang kahinaan mo, ang kalakasan mo? Kung saan ka kulang, yun ang palakasin mo? O yung lakas mo, palakasin mo pa? Para sa akin, yung lakas mo, palakasin mo pa. Huwag kang mag-focus doon sa wala ka o sa kulang ka. Karamihan doon tayo, majority sa tao, doon nakafocus yung anong wala ka, hinahanap mo sa ibang tao. Bakit siya? Ang tangos ng ilong niya. Paano kaya kung magpapatangos ng ilong? Tapos pinipitik-pitikan mo pa, ikaw, ilong ka. Visit ka sa buhay ko. Nakafocus ka sa wala mo. Kaya ano na lang, yun naman pala, mayroon kang magandang buhok. Diba? Mayroon kang magandang mata. Hindi mo na-appreciate. Di ba? Mayroon ka namang height. Di mag-basketball ka. Di ba? So focus on your strength. Ganito po yun. Yung ating strength, kung 1 to 10, yung 10 pong highest, at yung strength mo ay umabot ng 7, yung meron ka, at yung kulang ka, umabot ng 2, at dahil sa gusto mong mag-excel ka doon sa kulang ka, o medyo list ka, kaya sinasanay mo yung weakness mo, yung 2. So ang tagal, talagang pag kumanta ka ay parang busina ng LRT, ng train, pag gano'n. Gusto mong mag-control, gusto mong maayos yun kasi gusto mong kumanta, makasabay mo si Hieronimo eh. Diba? Si Sarah Hieronimo. Gusto mong gumandang boses mo, kaya lang, ang tunga lang grades mo doon. Kaya nagsikap ka, umabot po, nagdagdag ng 3. Dahil nagsikap ka eh. Average pa rin po yung kalahati lang. Average pa, pero naubos na yung lakas mo, naubos na yung pera mo, nangayayat ka na, nagkapaspas. So, hanggang 5 lang, ang tawag doon, average pa rin. Unlike doon sa strength mo, 7, pag pinalakas mo pa siya, magdagdag pa ng 3, ang tawag doon, excellence. Ang tawag doon, at minimaintain mo yun, patuloy mo ginagamit yun, makikilala ka doon sa areang yun. Halimbawa kaya si Michael Jordan, nagbali dancer. Nakikita si Michael Jordan, nagbali. O si Manny Pacquiao, nagballet. At sumali sa skating sa Olympic. Di ba? At nakita mo nagwando, nag-skateboard. Tapos may dalang glove. Imagine, maging champion, makilala kaya nakilala sila kung saan? Doon sa strength nila, hindi sa kanilang kahinaan. Ito ang mahina. Si Michael Jordan, hindi pa nag-basketball, lawit ang dila labas dila. Gumaganon. Labas talagang dila noon, pag gumaganyan. Tapos, sa ring, gumaganon, tapos lilipat pa sa kaliwa yan. Tapos may kalaban, lilipat ulit na dito sa likod. Tapos mayroon pa rin,
Ganun yun, mga 2 oras sa ere. Alam, nag-retired sa pumasok ng baseball. Ang pangit. Hindi na sumikat, hindi na kilala. Why? Hindi yun ang kanyang strength. Hindi yun ang kanyang strength. Minding your might, focus on your strength. Focus on your strength. Mayroon tayo noon. Binigay sa atin ng Diyos. At yun ang ating pagtibayin. Yun ating palakasin. Nakikita ko sa church na to, ang ating lakas ay nasa mga kabataan. So hindi ko naman sinasabing wala nang lakas yung mga nanay at tatay dito. Kasi nasa inyo ang pira eh. Kayo nagbibigay ng baon sa mga anak nyo, di ba? Kayo malaki ang tithes nyo sa church. Natanggap nyo yung ating tithes statement at tinanong ko yung aking sa person, nag-increase ba yung bigay nyo? This pastor, meaning to say, nag-increase ang blessings ni Lord sa inyo. Nag-increase. Palakpakan po natin ang Panginoon. Kaya nung makita ko po yung aking tithes and offering statement, tumaas? Nagdagdag sila ng more than 10%. Ganun pa rin naman ang aking allowance. Pero check may blessing sa dumarating. At doon ko nakikita yung goodness the Lord through my tithes and offering statement. Kaya yearly, nakikita natin yan. Kaya pinupuri po natin ang Diyos. Why? Isa po sa ating mga lakas po yan dito. Kaya purihin po natin ang Panginoon sa mga tapat na nagbibigay. At ang prayer ko kay Lord, Lord, dahil naging tapat sila, tulad po ng iyong pinangako, papalitan na ng Panginoon ng bago yan. Nandyan si Lola dito. Pagpalain mo yung mga tapat na nagbibigay. Mga tapat na nagkaloob for your glory, Lord. Isa sa mga prayer ko yan. So, don't focus on your weaknesses. Minsan, dahil sa ating kahinaan, hindi tayo marunong mag-celebrate sa ating mga lakas, sa ating tagumpay. Minsan katulad tayo ng aking apo, minsan yun. Minsan ako, ganun pala. Ako yun. Minsan umuwi po yung aking apo, yung panganay ko si Miffy, grade 1 po siya, nung umuwi sa bahay, habang ako ay naglalaba at nagluluto ng mamalansya, hindi po. Habang ako po ay nakaupo lamang, pahinga, sabi sa akin ng apo, Papa Bin, may ibubulong ako sa'yo. Ano yun? Kasama ako sa top 10. Sabi ko, anak, gusto ko top 2 ka o top 1. Top 10 na nga, mas mataas yung top 10 kaysa top 1. Sabi ko, saan ka pa nag-aral? Sa Lasal, sa Ateneo? Nasampal ako dun. Parang sinabi sa akin ng aking apo, hindi ka marunong magpasalamat, at least nakapasok ako sa top 10. Hindi ka marunong magpasalamat kay Lord. Yun po ang ibig sabihin niya siguro. Yeah. Celebrate. Compliment yourself. Sabihin mo sa iyong sarili sa harapan ng Diyos, salamat po, Panginoon, because I am wonderfully made. I am fearfully, tama ba yung Tagalog, English? Fearfully made. Sa Tagalog, kagulat-gulat akong nilikha ng Panginoon. Katakot-takot ako nung binikha ng Panginoon. Hindi, wonderfully and fearfully made. Sabihin, pag pinag-aralan mo ang anatomy ng tao, ng science, anak ko, magugut, mamamangha ka. Why? Hindi ito disgrasya lahat. Mayroon isang ugat lang malihis, sira ng buhay natin. Kaya ganun katindi ang lumikha sa atin. Kamangha-mangha, kagila-gilalas, kagulat-gulat, yung pagkalikha sa atin. Tingnan mo yung katabi mo, di ka ba namangha? O nagulat ka? Di ba napakabuti ng Diyos sa atin? And you are unique. You are unique. Lahat tayo magkaiba. And mayroon pong plano ang Diyos. Therefore, let us worship the Lord. And don't compare yourself to others, but celebrate yourself in the Lord. Do not compare to them. Kasi po, mayroon tayong tinatawag na racetrack na tinatakbuhan. Mayroon tayong tinatawag na racetrack. So, minsan doon tayo nadi-defeat. Focus on your strength, minding your might.
Dito po ako magtatapos. Nabasa ko po yung tinatawag na the power of I am. Discover the power of I am. Ano ibig sabihin nito? Mas madalas. Ano bang madalas na sasabi? Dugtungan mo yung I am. I am beautiful. I am gorgeous. I am, ano pa? Ano ka bang I am ka? I am sexy. I am talented. I am so, lagyan mo pa ng so beautiful, so pretty, so handsome. Pugi ako, di ba? I am. Alam niyo bang I am, yung ating tagumpay, nakadepende po yan sa salitang I am. Pag sinabi mong, pangit ako, yan, talo ka na. Bagsak, ayoko na, di ko alam to. Yan, di ko alam gagawin. Bubo ako. Talo ka na talaga doon kasi nga, actually, wala namang bubo. Actually, walang tamad. Ang tawag ko dyan, walang ka-passion lang. Not passionate. Mga taong buong araw nakahiga lamang, walang gana sa buhay yan. Hindi ko masasabing tamad. Wala lang talagang passion. Ibig sabihin, wala siyang pinagkaabalahan na kanyang kung may pinagkaabalahan man, hindi ikinakatagumpay sa kanyang buhay. Isa sa mga pinag-aralan namin, yung the law of priority. Isa sa tanong, ano ba yung bagay na ginagawa mo sa isang araw, laging ginagawa mo sa isang araw na alam mong walang production, na hindi kumikita. Ibig sabihin, walang tubo. Alam mo, karamihan sumagot, doon sa Caloocan po yan, tinanong ko. Flappy Bird. Facebook. Ang Facebook man, okay naman. Wag lang lumampas ng 1 oras, siguro. Pag lumampas na, iba na yun, di ba? Ito yung mga bagay na walang production sa buhay. Walang tubo, walang kita. Pero laging ginagawa. Ang tawag dyan, wala sa priority mo. Pero yun ang ginagawa mo. Wala, yun ang ginagawa. Kaya, natural, tawag doon, wala kang kapasyon. Iba ang passion mo. Kaya, isa sa mga katangian natin para magtagumpay tayo, we must have a passion. Ano yung passion? Gusto, love, pagmamahal sa ginagawa. Sabay, pagmamahal sa sarili. Tingnan mo mga taong wala ng gana, walang pagmamahal sa sarili, hindi na marunong maligo, hindi na marunong gumising, di ba? Hindi marunong mag-toothbrush. Yan ang mga taong walang passion sa buhay. Na dahil ikaw ay passionate ka, lagi kang nakaharap sa tao, lagi kang lumalabas sa bahay, at mayroon kasi masaya ka. Ang tawag ko dyan, passionate people. Passionate people. At ang power nila nasa salitang I am beautiful. I have a destiny to make. Meron akong patutunguhan. Hindi ako aksidente sa mundong ito. Walang aksidente sa mundong ito. I have a purpose. I am created by God. So the word I am will determine your success in life and also will determine your failure in life. Kaya po, ang problema nito, wala naman sa iyo, pero inaangkin mo. Pag sinabi mong, bubo ako, yan, marinig ka ng bubo, ay, tinawag ako, puntahan ka kagad ng bubo, pupunta sa iyo yun. Kaya pag ikaw, lagi mong tinatawag, ay, pangit ako. Hindi naman pangit, pero tinawag mo yung pangit, marinig ka ng pangit, tatawagin mo, tinawag mo, habulin ka kaagad. Kahit saan ka patungo, habulin ka ng pangit. Why? Tinawag mo eh. Mahirap lang kami. Dinamay mo pa yung nanay mo. Ikaw lang sana, di ba? Mahirap lang kami. Mahirap lang ako. Marinig ka ng kahirapan, hahabulin ka. Sabi ng doktor, parang mayroon kang cancer. Narinig mo yun, ay may cancer. Binalita mo na kaagad. Narinig ng cancer, ay tinawag ako. Hahabulin ka ngayon. Kaya lagi mong sabihin, magaling ako. Wala akong sakit, marinig ka ng kagalingan, hahabulin ka ng kagalingan. Healing power. Marinig ka ng kabutihan, marinig ka ng kayamanan, habulin ka ng kayamanan. Why? Tayo mga anak ng Diyos. At siyang may-ari ng kabutihan. Kaya ang kanta natin kayo na, napakabuti mo, Panginoon. Kaya lagi natin parinig sa kanila
Mabuti ako, yayaman ako, hindi ako maghihirap, kaya yung kahirapan lalaya sa tahanan. Why? Because ang kabutihan papasok sa atin. Ang kapangyarihan ng Diyos darating sa bahay natin. Amen po ba nun? Tiyak, walang gustong maghirap. Amen. Sabi po ni Jesus, Matthew chapter 9, verse 29, you become what you believe. You become what you think. You become what you say. Sabi po ni Jesus sa Matthew chapter 9, hinipo po siya ng babae, isang bulag. I want to be healed. Sabi po ni Jesus, dahil sa sinabi mo, mangyayari sa iyo. Kaya ingat tayo sa mga sinasabi natin, maging sa ating mga anak. Ingat tayo sa kanila. Minsan mga magulang sinasabi sa anak, ikaw anak, tigas ng ulo mo. 6 years old pa lang yan. Tigas ng ulo mo, paglaki mo, iiwanan mo ako, magtatanan ka, ano bang sinabi mo, nagbigay ka ng sumpa sa anak mo. Kaya nung paglaki, di ba karamihan mga magulang, ikaw anak, demonyo ka talaga, di ba? Oh, sorry to say. Di ba ganun? Ikaw, bubo ka talaga, anak. Inutusan lang kita ng tuyo, suka, binili mo. Bubo ka talaga. Hindi ka na mag-improve, hindi ka na magtagumpay sa buhay mo. Nung lumaki, hindi nagtagumpay, mukhang demonyo, mukhang... Sino sinisisi mo? Tatay, asawa mo, mister mo. Ikaw, nag-anak ka kasi ng demonyo. Samantalang sinabi mo nang bata pa siya. Release blessings. Release blessings and the blessings will follow you. Amen ba? You will be hunted by God's grace. Habulin ka ng pagpapala ng Diyos. Kahit saan ka papunta. Why? Dahil sa sinabi mo. Si Gideon po, tinawag ng Diyos, mighty warrior. Hello, mighty warrior, sabi po ng Diyos. Sabi po ni Gideon. Sino? Ako lang mag-isa rito. Ikaw, mighty warrior. Meaning, hindi po tayo tinatawag ng Diyos kung sino ka. Tinatawag ka po ng Diyos kung maging ano ka. Kuha nyo ba? Parang nakatingin kayo sa akin. Hindi po ka po tinatawag ng Diyos kung sino ka ngayon. Tinatawag ka ng Diyos kung ano ang mangyayari sa iyo darating. God did not call you who you are today, but the Lord called you for who you will become tomorrow. Ganun po ang pagtingin ng Diyos sa atin. Ang Diyos, laging sinasabi ang positibo. Si Gideon naman, maniwala ako po. Hindi, wag po, tanggapin natin. Tanggapin natin ang blessings ng Panginoon sa buhay natin. Kung ang tao, kaya ako po, napasalamat ako sa sakit ko sa puso. Nung nasa hospital, paglabas ko, payat, lamin sa payat. Pero ngayon, pag nakasalubong ako, Pastor, ang ganda, pogi mo na nga, yun ayos ka na, okay na. Kaya pasalamat ako sa sakit sa puso dahil mas lang dumagdag yung aking matagahanga ngayon. Di ba? Okay ka na. Dati hindi naman laging negative sinasabi, pero blessings. Hindi niya alam, tinatanggap po ang pagpapala ng Diyos. Romans chapter 12 verse 2, anong sabi doon? Dito ako magtapos. Romans chapter 12 verse 2, do not conform to this world, but be ye transformed by the renewing of your mind. The word transform is, from the Greek word, is metamorpho. Dito kinuha yung sa ating salitang metamorphosis. A change from the inside out. Pagbabago mula, di ba? Dito po tinawag yung transfiguration. Makikita mo dyan, sino ba na sa biology ngayon? Yung cocoon. Yung butterfly came from the cocoon, from the caterpillar. From the caterpillar, naging cocoon siya, and then after many days, naging butterfly. Dito kinuha yung salitang transformation. Meaning, kung hindi ka pa ikaw yan, hindi pa nga ikaw yan, dahil magta-transform ka. Kaya sabi ng Panginoon, be transformed by the renewing of your mind. Everything starts with your mind. Negative ang tingin mo sa'yo, pero ang tingin sa'yo ng Diyos, butterfly ka, hindi ka uod. Hindi ka uod, warrior ako, hindi ako grasshopper. Warrior ako. Butterfly ako. From cocoon, from caterpillar, naging butterfly ako. Ano bang trabaho ng caterpillar? Gumagapang lamang. Gumagapang lamang siya.
pero naging butterfly, lumilipad na. Yun po ang gusto ng Panginoon sa atin. Why? Because our mind from the beginning, sinira na po ng dyablo. At laging sinasabi ng dyablo sa'yo, wala kang magagawa. Hindi ka anak ng Diyos. Tingnan mo, naghirap ka. Meron bang anak ng Diyos naghirap? Kaya tingnan, hindi ka talaga anak ng Diyos. Pinabayaan ka ng Diyos. Kung mayroong Diyos man, wala siyang pakialam sa'yo. Yan po mga negative thoughts na binibigay ng dyablo. Iwanan mo na ang Diyos mo. I remember nung si Job po, naghirap, nagkasakit, nawala ang kanyang mga anak. Ang natira lang niya sa kanya, asawa pa. Asawa lang. Yun, ang natira. Kung mayroong gustong itira, bakit yun? Di ba? Kasi po, pinapersecute siya ng kanyang asawa. Siguro mga asaya-saya ng asawa niya nung siya hindi pa naghirap. Lahat ng luho na ibibigay niya. Pero na maghirap na siya, naubos ang kanyang mga anak, pati ari-arian na, mga negosyo, mga lahat, naubos. Siya lang ang natira at sa kanyang asawa. Bahay niya, saan siya nakatira? Doon sa labas ng kanyang bahay. Saan siya nakahiga? Doon sa alikabok. Anong kanyang kumot? Sako. Nilapitan siya ng kanyang misis. Ano ka ba, Hub? Hanggang ngayon ba nanatili ka pa rin sa Diyos? Nasaan ba ang Diyos mo? Kung talagang mahal ka ng Diyos, dapat hindi ka nagkaganito. Ganun po ang sinabi ng kanyang misis. Kaya sabi niya, bakit? Nagpasalamat lang ba tayo sa biyaya? Magpasalamat lang ba tayo sa kabutihan o sa mga bagay na kapag meron tayo, daka lang natin malala ang Diyos? Hubad akong lumabas sa mundo ito, hubad din akong babalik. Kaya natili po ang kanyang panampalataya, na-rebuke po yung kanyang misis. May mga tao pong ganoon minsan. At hindi man ibang tao, kundi ikaw na mismo, kinurse mo na ang Diyos sa sarili mo. Kaya sabi ng asawa ni Hub, curse God and die. Sumpain mo ang Diyos at mamahinga ka na. Ibig sabihin, kasalanan ang magpakamatay, pero pag sinumpa mo ang Diyos, papatayin ka ng Diyos, at least, ang Diyos ang nagpatay sa iyo, hindi ikaw ang sarili mo. Makapagpahinga ka na, rest in peace ka na. Yun po ang ibig sabihin ng misis niya. Pero hindi po niya ginawa yun. At makalipas ng ilang taon, ilang araw, naibalik po ang mabiyayang nawala sa kanya 7 times more than before. 7 times blessings. Di ko alam po kung napalitan ng kanyang misis. Pero hindi na po nabanggit sa Biblia. Right? Kaya napakabuti ng ating buhay na Diyos. Let us change our mind from being a grasshopper into a warrior. Let us develop a mentality of being a warrior. We are not defeated. Ang ibig lamang pong sabihin nito, hindi pa tayo nakarating. Makakarating din tayo sa biyaya ng Diyos. By the perseverance of the Niles reached the ark of Noah by his perseverance. Yung suso nakarating sa ark ni Noah. Ganon siya kabagal pero nakarating pa. By the perseverance of the turtle, yung pagong nakarating pa rin sa ark of the covenant, ark of Noah. Perseverance. Hindi paligsahan ito, hindi pabilisan, kundi pananatilihan sa ating Panginoon.